Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ay magandang araw po at isang pribilehiyo po at karangalan na sa umagang ito ay gamitin po tayong instrumento ng Panginoon upang makapagpahayag po tayo ng mga salita ng Diyos sa ikatitibaw po ng bawat isa sa pananampalataya. Ngayong umaga po pag-uusapan po natin ang ikalimang salita na nabanggit ng Panginoong Jesus na siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Muli ako po si Pastor Edison ng Dorope Church Magandang District 9 sa pangunguna po ng ating pong Pastor Luis Baylon. Dapat po talaga ang Pastor Luis ang nagsasalita po ngayon. Siya po ay kasalukuyang nasa pag-mission, kaya tayo po ay naatasan. Salamat po sa Diyos na sa pong karangalan sa akin at pribilehiyo po na gamitin po ng Panginoon para po sa bawat isa. Kaya ngayong umaga, tayo po muna ay hinihilingan pong kumikit at tayo po manalangin. Ama, marami po salamat Panginoon sa umagang ito. Patuloy niyo po kami binibigyan ng pagkakataon ng Diyos at ng lakas Panginoon sa bawat araw upang inyo pong gamitin ang buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa umagang ito na ngayon ay tipon-tipon kami o Diyos sa Facebook Live upang patuloy na magpalakasan sa isa't isa sa pamamagitan ng inyong mga salita. Dalangin namin o Diyos na buksan niyo po yung aming puso. Malaya po namin maranasan ang pagkilos ng inyong pong Santong Espiritu, Panginoon, sa kapangyarihan niya ay maunawaan po namin o Diyos ang mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan sa umaga po ito. Alisin niyo po ang mga distraction sa aming pong isip at puso. At ikaw lang ang patuloy na maitaas, Panginoon. Yung pong lingkod ay gamitin niyo, Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong likuran, O Diyos. Ang biyaya niyo, ang kapangyarihan niyo siyang mahayag, Panginoon, sa umaga ito. Salamat po. At sa inyo lamang po namin, maingat na binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Medyo lalakasan ko lang po yung aking pong boses kasi sa paligid po natin ay marami pong nag-aalaga ng manok. Kaya kung naririnig nyo medyo maingay. Kaya lalakasan ko po pero hindi po ako galit. Lalakasan ko lang po para lubos po natin marinig, maunawaan yung ating po pinag-uusapan. Ang ikalimang sinabi po ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo ay yung salitang, I am thirsty o nauuhaw ako. Amen? Sa John chapter 19 verse 28, ito po yung talata. Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Amen. Nauuhaw ako, ang sinabi ng Panginoon. Ikalimang salita nung siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. At ano ba yung nais na ipaunawa sa atin ng salitang ito? Marami na rin po akong narinig at actually minsan ko na rin po itong naituro tungkol sa salitang nauuhaw ako. At mostly ang mga madalas sa pag-usapan ay yung kauhawan ng Panginoon sa mga kaluluwa, which is tama din po naman. At yung physical na nauuhaw siya dahil sa hirap ng kanyang pinagdadaanan. Pero sabi ko na naman, paano ko ba ito ipapaliwanag? At habang ako ay nag-iisip at nag-pray sa ano kaya itong ma-share? At dito po tayo dinadala ng Panginoon. Una po, sa salitang nauuhaw ako, ang pinaunawa sa atin ng Panginoon dyan, yung katuparan ng hula. Sinabi naman din, sabi, para matupad ang nakasulat. Sabi nga, sinulat ko nga dito, Jesus is fulfilling prophecy after prophecy right in front of their eyes to prove that He is the Messiah, the Son of God. Amen? Ang salitang nauuhaw ako ay isa lamang po sa mga katuparan ng mga napakaraming hula po sa Biblia patungkol sa ating pong Panginoong Hesukristo. Ang buhay ng Panginoong Jesus ay bago pa lang sa ipanganak, hinuhula na siya eh. At yung kanyang pagdating dito sa mundo ay katuparan ng mga hulang din. Pagdating ng Panginoon sa Sabsaban, sa Bethlehem, lahat yun hinihula eh. Sa berheng babae na gagamitin ng Panginoon, ng Diyos para siya ay ipaglihim, lahat po yun ay hula. At nung ang ating Panginoong Jesus ay nagmiministeryo na,
marami siyang ginawang mga tanda at kababalaghan na talagang hindi pa mapapasubalian. Siya talagang anak ng Diyos. Siya talaga yung Mesyas na binabanggit ng mga lumang tipan. At nakita po natin, kaya nga, Jesus is fulfilling prophecy after prophecy. Patuloy na tinutupad ng Diyos ang lahat ng mga nakahula patungkol sa Kanya upang patunayan talaga na siya po yung anak ng Diyos, na siya po talaga yung Mesyas na tagapagligtas na sinugo ng Diyos Ama para sa katubusan ng kasalanan ng sangkatauhan. Yun naman talagang purpose ng Panginoon. Sabi niya, naparito ko para ihandog ang aking buhay, no? Maglingkod at maghandog ng aking buhay sa kapakinabangan ng sangkatauhan. At pinakita niya dito, sabi niya, nauhaw ako, ito'y katuparan, isa lang sa mga hula ng lumang tipan patungkol sa Kanya. Sa Awit chapter 22 verse 15, ang aking kalakasan ay natuyo na parang tigang na lupa, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngala-ngala. O Panginoon, pinabayaan niyo ako sa lupa na parang isang patay. Sabi naman ng Awit 69 verse 21, nilagyan nila ng laso ng aking pagkain, at nang ako ay mauhaw, binigyan nila ako ng suka. At yun po yung nangyari dun nung sabi ng Panginoon, nauhaw ako. Ang ginawa ng mga Romanong sundalo, kumuha po ng esponga, nilagay sa steak na isopo, at sinawsaw po at ibinigay sa Panginoon. Ininom ng Panginoon yun. At katuparan ng mga hula na sinasabi ng salita ng lumang tipan. Amen? At sabi nga ng John chapter 5 verse 46, sapagkat kung kayo nagsisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin. Sa pagtutungkol sa akin, siya'y sumulat. At dito sa talatang ito, sinasabi ng Panginoong Yesus na si Moises ay sumulat ng mga sulat patungkol sa Kanya. Kaya marapat na sampalatayanan natin ang ating Panginoong Yesus. Marapat na pagtiwalaan natin siya. Kasi siya lang naman talaga kinauuwian ng lahat ng mga hula sa Biblia. At yung katuparan ng mga hulang ito, hindi pang karaniwan. Pero yun, mula nung siya ay ipagbuntis at isilang, hanggang sa siya po ay maipako sa krus, lahat po yun naihula sa Biblia. At wala nang ibang persona sa daigdig o sa history na may ganong klase ng istorya na yung buhay mo naihula sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang mga manunulat, sa iba't ibang klase ng tao sumulat patungkol sa iyo. Napakapambihira po na. Sabi nga ng isang matalinong tao, si Peter Stoner, sabi niya, nag-aaral po siya sa probability. No, yung katuparan daw ng hula sa buhay ng Panginoong Hesus. Napakarami ng hula po yan. Sabi ng mga scholar, hanggang 700. Pero ang tinupad ng Panginoon ay nasa 300 plus na. At patuloy pang tinutupad. At nangyari na meron pong 8 hula. At kung ito po ay matutupad daw, no, napakapambihira po nito. At yung probability ay parang kang kumuha ng isang coin. No, inilagay mo sa limpak ng mga coin na hanggang 2 talampakan ng taas sa kabuuan ng state ng Texas. At nakapiring ka, dadampot ka ng isa na minarkahan mo. Dapat tumpak na makuha mo. Ganun po yung probability. Ibig sabihin yung chance. So napaka-imposible. Pero nangyari lahat sunod-sunod. Prophecy after prophecy. Mula nang ang ating Panginoong Hesus ay ipinagbuntis at isinilang. At hanggang sa po ay mapako sa po. Sunod-sunod na mga pagtupad sa mga hula ng lumang tipan. Sa harapan mismo ng mga kababayan ng Hudyo. Pero itong nakakalungkot, hindi sila naniwala. Marami sa kanila although may mga sumasampalataya, pero napakarami ang hindi naniniwala kay Kristo. Sa kabila na alam nila yung kautusan at nasasaksihan nila yung katuparan ng mga hula sa aklat ng mga ni Moises, sa aklat ng mga awit, sa aklat ng mga propeta. Nangyayari sa harapan nila, pero matigas ang puso po nila. Amen? Sabi nga ng Hebreo, chapter 10, verse 7, na magkagayon sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sabi ng Hebrew, chapter 10, verse 7. Naparito daw ang Panginoon na nasusulat yung kanyang buhay sa balumbon ng mga aklat. At yung layunin niya para pumarito sa mundo ay mag-alay ng kanyang buhay.
Kaya nga sabi ko, ano pa bang dapat gawin ng Panginoon para patunayan lang na siya yung Mesias, siya yung anak ng Diyos? Napakarami niyang ginawa, yung mga himala, kababalagan, at yung katuparan ng mga hula. At yung nasalitang nauunawa ko, ay isa lamang po yan sa katuparan ng mga hula ng lumang tipan patungkol kay Kristo. Ibig sabihin talagang, ito po, nasa krus na po siya. Hanggang kahuli-huli na, ang Panginoon nagpapatunay na siya yung anak ng Diyos. Kaya sabi nga na minsan may nagtanong sa kanyang mga magagaling sa kautusan at mga Pariseo, sabi pa, Guro, bigyan niyo nga po kami ng tanda na magpapatunay na kayo po ay anak ng Diyos. Sabi niya, sumagot ang Panginoong Hesus, kayong henerasyon ng masasama at hindi tapat sa Diyos. Humihingi kayo ng himala pero walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang katulad ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paano nasa tiyan ng dambuhalang isda si Jonas sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ganon din naman ang mangyayari sa akin na anak ng tao. 3 araw at 3 gabi rin ako sa ilalim ng lupa. Kita niyo na? Sa kabila ng lahat ng mga ginagawang kababalaghan ng Panginoon, yung katuparan ng mga hula, napakatigas ng ulo ng mga, lalo na ng mga Pariseo, yung magagaling sa mga kautusan. Sabi ba naman, Guro, bigyan niyo nga po kami ng patunay na isa pong tanda na magpapatunay na kayo kay Diyos. Hindi ba sapat yung ginawa ng Panginoon? Napakarami niyang ginagawa, mga kababalaghan. At yung mga katuparan ng hula patungkol sa Kanya, na nagpapatunay talaga na siya anak ng Diyos. Ngunit sadyang matigas ang ulo ng mga kababayan niyang Diyos. Kaya nga ganun din po sa atin. Ang maganda po sa atin ngayon, kaya na natin makita po yung overview ng Biblia. Kaya natin makita yung lumang tipan at yung bagong tipan. At kung pag-aaralan naman po natin yung Biblia, evidently talagang walang ibang itinuturo ito kundi si Kristo. Amen? Kaya, lalo na sa atin ngayon, wala tayong may dadahilan na hindi tayo sasampalataya kay Kristo. Kung pag-aaralan lang natin yung kanyang mga salita, talagang nauuwi sa kanyang lahat. Yung salita ng Diyos. Kaya wala tayong may dadahilan. Amen? At sabi nga ng Panginoon sa 11:23 ng Mateo, ikaw, Capernaum, magpapakataas ka baga hanggang sa langit, ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma, sana ginawa ang makapangyarihang gawa sa iyo'y ginawa, ay nananatili sana hanggang ngayon ang araw nito. Sabi ng Panginoon, tigas ng ulo ninyo, Capernaum, dami kong ginawang himala din sa inyo pero hindi kayo naniniwala. Sabi ng Panginoon, kung sa Sodoma ginawa yung mga kababalagan na ito, kung sa Sodoma narinig yung mga araw na ito, kung sa Sodoma na nasaksihan nila yung katuparan ng mga ulang ito, nagsisampalataya sila hanggang ngayon sana may Sodoma at Gomora, sabi ng Panginoon. Pero ganun katigas ang ulo ng mga Hudyo ng panahon po ng ating Panginoon Jesus. Mas yung sasampalataya ng Sodoma kung nasaksihan nila ang mga ginawa ng Panginoon. Gano'ng katigas ang ulo. At gano'n din naman tayo ngayon. Gano'ng katigas ang ulo ng mga tao ngayon. No? Araw-araw nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Yan. Meron tayong morning devotion. No, meron tayong midweek service, meron tayong Sunday service, may mga evangelist na umiikot sa buong bansa, may mga street preacher, may mga YouTube sermons, may mga Facebook live, may mga Facebook, mga groups na sandamakmak po ang mga naglipa ng mga platform at mga grupo na nangangaral patungkol sa ating Panginoong Hesus. Kung sa Sodoma nangyari yung gantong klase ng pangangaral, maliligtas sila. Sasampalataya sila, sabi ng Panginoon. At nakakalungkot ngayon, ang daming paraan na ginagawa na ng Panginoon para makilala siya, mahayag siya. Ang daming mga lingkod ng Diyos na kung saan sa nakakarating. Pero sadyang ang tao matigas ang ulo. No? Ilan lang talaga. Talagang tunay. Ilan lang talaga ang kikilala kay Kristo Jesus. At talagang malawak ang daan papunta sa kapahamakan at kakaunti lamang ang nakasusumpong ng tunay na pananampalataya at kaligtasan. Makipot ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa po, una po, ang nauuwa po, makikita po natin doon, na pinapatunayan ng Panginoon yung kanyang sarili bilang siya yung Mesyas, siya anak ng Diyos sa magitan ng pagtupad ng mga hula patungkol sa kanya. At dito sa krus, talagang tinutupad niya yung hula niya. Yung sinasabing, nauuhaw ako, na it was prophesied sa aklat ng awit.
Amen. Pangalawa, in the most difficult situation, by sacrificing His life, Jesus showed that He did not use His godly power, but was in human form. Na kung kanina, pinapatunayan ng salita na yun na siya ay anak ng Diyos bilang pagtupad sa hula. Pangalawa naman, pinapatunayan ng salitang nauuhaw ako na si Jesus, talagang nagtatawang tao po siya. Amen? Kasi nauuhaw po siya eh. Nasabi ng iba, minsan pag tayo po ay nag-evangelism, minsan may mga nakakira, di kaya naman gawin ng Diyos yan kasi kaya naman gawin ng Jesus yan kasi Diyos po siya. Hindi po mahirap pong ginawa ng Panginoong Jesus kasi hindi naman po niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos eh. Siya po ay tao, kaya nga po siya nahirapan, no, nagutom din po siya. Siya po ay nasaktan, no, siya po ay pinapalo, no, at siya po ay dumudugo din po yung katawan niya. Ikasugat din po siya. At dito sa krus, nakarani siya ng matinding kauhawan. Kasi imagine yung pinagdaan niya sa maghapon, yung binubugbog ka, tapos sugat-sugat ka pa, sandamakmak yung sugat mo sa katawan, tirik yung araw, naglalakad ka napakalayo na may daladala kang krus. Talagang dehydration yung nangyari sa akin. Kaya sasabi niya, nauuhaw ako. Ibig sabihin, hanggang sa krus ng Kalbaryo, talagang binayaran ng Diyos yung halaga para tubusin yung ating mga kasalanan. Hindi niya tayo dinaya na sinortcut niya o bigla ginamitan niya ng kapangyarihan para malampasan niya yung hirap. Talagang binata ng Panginoon yung hirap para po sa ating lahat. Amen. To the point na sabi na uuhaw ako. Actually, nung binigyan po siya ng suka sa history, pagka ang pinapahirapan pala ng mga Romano, pinapainom ng suka, pinoprolong po yung buhay niya. Paraan po yun para medyo makatagal. Ibig sabihin, para mas mahirapan pa. Pero nung time na ito, nung sabi ng Panginoon na uhaw siya, yung binigyan siya ng suka, una, para insultuhin ng Panginoon. Pangalawa, para mas pahabain pa yung kanyang paghihirap. Hindi na pinakinaya ng Panginoon. Pag inom ng Panginoon, tayo nalagutan na siya ng inumin. Sa sobrang tingin ng kanyang pinagdadaan. Ang hirap ng kanyang pinakasan. Pero nakita natin hanggang dulo, ang Panginoon hindi niya tayo dinaya. Binayaran niya talaga ng kanyang buhay yung ating mga kasalanan. Tiniis niya lahat ng hirap. Talagang binata niya lahat ng sakripisyo at ng mga pasakit para po tayo po ay maligtas. Kaya purihin ang Panginoong Jesus. Sabi ng Pilipos chapter 2 verse 6, kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. 7. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siyang tulad natin. Amen? At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Purihin ang Panginoong Jesus. Kita niyo po, ang Panginoon naging masunurin siya sa kanyang Ama. Binayaran niya yung halaga para tayo po ay maligtas. Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan, kahit sa krus ng Kalbaryo. Ano sabi niya, nauuhaw ako. Ibig sabihin, hirap na ang Panginoon, pero talagang binata niya lahat yun. Amen? Para lang sa atin, dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen? Ngayon, dito po tayo magtatapos. Meron po tayong dalawang bagay na pag-uusapan. Amen? Kung si Jesus, if Jesus is truly the Son of God, amen? He is powerful and worthy of our faith and trust. Ngayon, kung si Jesus, pinatunayan niya na siya ay anak ng Diyos. Dahil tinupad niya yung hula. Sabi na uuhaw ako. Ito'y katuparan na isa lang sa napakarami mga hula patungkol sa kanya. Ibig sabihin si Jesus sa ating sinasampalatayanan, mga kapatid, ay makapangyarihan. Dahil siya ay Diyos. Amen? If Jesus is truly the Son of God, He is powerful and worthy of our faith and trust. Kaya karapat-dapat lang po siya na sampalatayanan, karapat-dapat lang po siya na pagtiwalaan. Mga kapatid, sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, dahil dito nagtiis ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na ito. Kaya si Paul, sabi niya, lubos ako nagtitiwala sa ating Panginoon. Kilala ko siya yung aking sinampalatayanan. Tayo po ba? Kilala po ba natin yung aking sinampalatayanan? Kaya kung tayo po ay kumikilala kay Jesus, pagtiwalaan po natin si Jesus. Huwag po tayo mag-alinlangan kasi ang alinlangan po kalaban po ng pananampalataya. Kasalanan po yan yung pag-alinlanganan po natin ang Panginoon. Pinatunayan niya naman siya yung anak ng Diyos.
Amen? Kasi pag tinignan natin yung mga nangyari, hindi naman siya nanatiling patay, nabuhay po siya eh. Isa pa yun sa mga himala at mga katuparan ng hula. Kita nyo? Hindi natatapos ang pagtupad ng Panginoon sa mga hula patungkol sa Kanya. Patunay na talaga siya yung anak ng Diyos. Kaya bakit tayo mag-aalinlangan kay Jesus? Makapangyarihan po ang Panginoon. Buhay po siya. Amen? At ang darating na Biyernes, sasabihin nila, patayan siya. Hindi po. Nabuhay po ang ating Panginoon. So sa mga oras ito, siya po'y buhay. At tumutulong po sa atin. Pumapatnubay sa atin, namamagitan para sa atin. Amen? Kaya sabi ni Paul, nagtitiwala ako, kilala ko yung aking sinampalataya. Alam kong maiingatan niya yung pinagkatiwala ko sa Kanya. Alin po yun? Yung ating pong buhay na pinagkatiwala natin kay Jesus nung tayo sumampalataya sa Kanya. Iingatan ng Panginoon yan. Amen? Yung ating buhay sa walang hanggan. Meron tayong manang di nasisira. Yung buhay na pag-asa, sabi ng unang Pedro chapter 1 verse 4. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Alam niyo po, nung nagtiwala tayo kay Jesus, sumampalataya tayo kay Jesus, meron po inihanda ang Panginoon sa atin. Manang hindi nasisira, inilaan ng Diyos para sa langit. Para sa bawat isa sa atin sa langit na bayan. Amen? Sabi ng verse 5, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Sabi ni Paul, kilala ko sinampalatayanan ko, alam kong maiingatan niya pinagkatiwala ko sa Kanya. Sabi naman ni Pedro, sinasang-ayunan din ni Pedro, ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat, amen? Ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa ating manang di nasisira sa buhay ng pag-asa. Inilaan ng Diyos sa langit para sa atin. Iniingatan niya gamit yung Kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ano? Ng pananampalataya sa ikaliligtas. Kaya mga kapatid, huwag natin pag-alinlanganan ng Panginoon. Patuloy tayong magtiwala at sumampalataya sa Kanya. Sa ganung paraan, iingatan ng Diyos gamit yung Kanyang kapangyarihan. Yung inilaan niya para sa bawat isa sa atin. Yung buhay na walang hanggan. Kaya masasabi natin, meron tayong assurance of salvation. Amen? Bakit? Dahil si Jesus ay anak ng Diyos. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Si Jesus ay buhay, makapangyarihan. Marapat po na siya po ay ating pong sampalatayanan at pagtiwalaan. Huwag po tayong mag-alinlangan, mga kapatid. Amen? Ang Diyos po natin ay hindi sinungaling. Ang Panginoon ay tutuparin niya. Kita niyo, mga wala sa Kanya, tinupad niya eh. Kaya yung mga pangako din niya sa atin, siguradong tutuparin din niya ng Panginoon. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa, if Jesus was truly in human form, when He came to earth, He would truly be able to care for and help all people in need. Kung ang Panginoong Hesus naman ay talagang nagtatawang tao na nandito sa mundo, ay makakatulong talaga sa mga katulad natin na mga tao. Ibig sabihin, alam niya kung paano tayo aabutin. Alam niya kung paano tayo sasaklulungan. Bakit? Kasi alam niya yung katatayuan natin bilang mga tao. Amen? Dito, siguro may mga ilan po tayo mga pastor na kasama po natin sa live. Amen? Pansinin po ninyo, yung mga naaabot po natin sa iglesia, sa church na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Karamihan po dyan, may related po sa atin pong mga nakaraan. Amen? May mga pastor na marami siyang naaabot na mga kabataang lulong sa droga, mga dating basagulero. Bakit? Kasi si pastor dati rin siyang basagulero. Alam niya yung struggle ng mga ganong klase ng kabataan. May mga pastor na may mga marami siyang naaabot na mga galing sa broken family. Amen? Mga single parent. Kasi yun din yung kanyang pinagdaanan. Yun din yung kanyang... Kaya nakaka-relate siya sa damdamin ng mga taong dumaan sa ganong hirap. Kaya mas passionate siya. Nakita natin, mas passionate siyang abutin yung mga ganon. Kaya ang Panginoong Hesus, mga kapatid, nagkatawang tao siya. Alam niya eh. Nahirapan din siya, nagutom din siya, no? Nasaktan din siya, napagod din siya, at nauhaw din siya. Pagpapakita na alam ng Panginoon yung katatayuan natin. Kaya hindi natin alam yun, hindi natin pwedeng sabihin na pag dumadaan tayo sa problema, nagtatampo tayo, sabihin natin, hindi naman alam mo gusto pinagdadaanan ko hindi naman niya alam yung damdamin ko, hindi naman alam yung hirap ko Hindi po, alam po ng Panginoon lahat yun kasi naging tao din po sa katulad natin. At hanggang ngayon nga, tao siya na naandun no? na nasa glorified body. No? Naniniwala tayo sa Jesus ay ano po, Diyos at tao. Nung siya po ay umakit sa langit, nung iniwan niya yung mga alagad, tao po siya umakit sa langit Kaya hanggang ngayon, namamagitan ng Panginoon sa atin
Amen? Alam niya yung ating struggle, alam niya yung pinagdadaanan natin araw-araw. At makakasaklolo siya sa atin. Kasi alam niya yung ano natin, yung damdamin natin. Sabi ng Hebrews chapter 2 verse 7, hindi na nasabi. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan magkatawang tao ni Jesus upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng tao. Dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap nang tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Kita niyo, siya po mismo, dumaan po siya sa tukso. Amen? Nung siya po ay nag-ayuno, 40 days and 40 nights, dumaan din po siya sa tukso ng Diablo. Ibig sabihin, kung tayo po ay natutukso, alam din niya yung damdamin natin. At matutulungan niya tayo kasi siya mismo, nagtagumpay po siya dyan. Yun din po yung gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Pagtagumpayin din po tayo sa mga tukso, problema, panganib, mga sitwasyon na nahihirapan tayo. Bakit? Ang Panginoong Yesus, naramdaman din niya yung naramdaman natin. Kaya, sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 7, pagkatiwala niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Amen? Doon po tayo magtatapos. Ano po? Nauuhaw ako. Ang ibig sabihin po ng nauuhaw ako, meron po tayong dalawang makikita dyan. Pinatunayan ni Jesus ang magitan ng pagtupad sa hula, no? Na siya po ay anak ng Diyos, na siya po yung Mesyas, at makapangyarihan po siya. Pangalawa, nauuhaw ako, pinatunayan lang ng Panginoon na siya po ay talagang lehitimo na naging taong katulad natin. Sa paraan na nahirapan din siya, nasaktan din siya, at nauhaw siya, at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ang Panginoon ay talagang makapangyarihan Diyos, siya po yung anak ng Diyos, huwag po tayong mag-alinlangan sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Pangawakan po natin yung mga pangako ng Panginoon. Kung yung mga hulay tinutupad ng Panginoon, ang dami po nun, tinupad ng Panginoon isa-isa. Ganon din po yung ating mga pangako, ang mga pangako niya sa atin. Tutuparan din po ng Panginoon. Pangawakan po natin yung pag-asa natin sa langit. Amen? Pangawakan po natin yung pangako ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo inilaan ng Diyos yung isang lugar para sa atin sa langit at iniingatan niya yung gamit yung kanyang kapangyarihan. Amen? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ikaliligtas. Kapag patuloy tayong sumasampalataya sa pagliligtas ng Panginoon, yun yung parang para ingatan ng Diyos yung bagay na pinaganda niya sa atin. The more na sumasampalataya tayo, the more na iniingatan niya ng Diyos. Gamit yung kanyang kapangyarihan. Hindi po niya pinagkatiwala sa anghel. Gamit yung kanyang sariling kapangyarihan. Iniingatan niya, inihanda niya para sa atin. Kaya patuloy tayo magtiwala sa Kanya. At kung ang Panginoon Jesus ay naging taong katulad natin, makakasaklolo talaga siya sa atin. Huwag mong isipin na pag dumadaan ka sa hirap, ikaw lang nakakaramdam niyan. Huwag mong isipin na wala kang kasama. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng Diyos o hindi naman alam ng Diyos yung nararamdaman mo. No? Hindi po. Alam po ng Panginoon yan. At mas mahirap pa nga po yung pinagdaanan ng Panginoon sa atin. Well, sabi nga ng aklat, sabi nga sa Biblia, wala pa sa inyo ang nagbubo ng dugo sa pakipaglaban sa kasalanan. Si Jesus talagang tumigis ang dugo niya. Amen? Talagang nahihirapan po siya. Nabugbog. Di hamang po na mas mahirap ang pinagdaanan ng Panginoon. Kaya, huwag po natin isipin na hindi nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ang totoo, nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Gusto niya tayo sakloloan, gusto niya tayo tulungan. Ang problema lang kasi sa atin mga tao, pag may problema tayo, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Umahanap tayo ng sarili natin paraan, umahanap tayo ng sarili natin solusyon. Nagahanap tayo ng mga tao na nakikita na pwede natin lapitan. Sa kabila na meron tayong Diyos sa makapangyarihan, naghihintay na lumapit tayo sa Kanya at laan kong tumulong sa atin, sumaklolo sa atin sa panahon ng mga problema, panganib, pagsubok, temptation. Lumapit tayo sa Panginoon. Laan po siyang tulungan tayo kasi alam niya yung ating pong kalalagayan. Alam niya yung ating damdamin. Alam niya yung panahon pag tayo natatakot. Alam niya yung panahon na tayo nahihirapan, nagugutom, nauuhaw. Kung naramdaman niya, alam niya yung struggle. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Makapangyarihan siya kay Kristo Jesus. At huwag tayong mag-alinlangan, magmamalasakit siya kasi naging tao din sa katulad natin. God bless po. Kaya purihin po ang Panginoon sa Diyos po lahat ng papuri at pasalamat at pagsama. Tayo po'y manalangin.
Aming Amang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umaga po ito na patuloy niyo po kami tinuturuan sa mga inanay yung mga salita. Ang mga salita mo siyang kalakasan namin, sa amin. Ibibigay sa amin ang lawak ng pangunawa at nagpapalago sa aming pananampalataya. Nag-iingat din po sa amin upang kami po ay huwag mahulog sa mga pandaraya ng kaaway. Salamat po sa araw-araw na binibigay yung pagkakataon sa amin na makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat sa mga lingkod mong ginagamit sa araw-araw na nagdi-devotion. Salamat po sa lingkod na ginagamit sa likod ng programang ito na masikap at matyagang nagsasagawa o nag-aasikaso upang mapangyari ang kalooban ng Panginoon nang iyong mga salita ay mahayag sa araw-araw sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Kaya salamat po Panginoon. Pagpalain niyo po ang Door of Faith Organization. Pagpalain niyo po yung aming po General Superintendent. Pagpalain niyo po mga district supervisors. Panginoon, salamat po. Sa buhay po ni Pastor Luis, samahan niyo po siya kasalukuyan na sa misyon. Pagpalain mo ang kanyang paglilingkod. Panginoon, ingatan niyo po sila. Ano mang kailangan na patuloy mo provide, sustain ang lakas na kailangan upang patuloy na makapaglingkod at makagawa para sa inyo pong kapurihan at karangalan. Salamat po o Diyos at maghapon ito ay mapuno ng pag-asa, mapuno ng kagalakan sa aming mga puso na alam namin ang aming sinampalatayanan at ang aming pinagtiwalaan ay hindi bumibigo. Diyos na makapangyarihan na laan na tumulong sa amin dahil hindi lang po siya Diyos, siya din po ay tao na katulad natin. Alam niyo yung aming mga bandang. Salamat po sa inyo po lahat ng papuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. God bless po mga kapatid.